Taon-taon tuwing sasapit ang ikatatlong linggo ng Setyembre ay ipinagdiriwang ang Fish Conservation Week bilang paggunita sa importansya ng ating katubigan at kahalagahan ng pangangalaga sa ating yamang pangisdaan. Sa pamamagitan ng temang masaganang pangisdaan, maunlad na ekonomiya, ay binibigyang diin ang ugnayan ng responsableng pangangalaga sa yamang katubigan at pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Ang katubigan ay kayamanang pinagkukunan ng pagkain ng mga Pilipino at kabuhayan ng milyon-milyong mangingisda at mga manggagawa ng mga kalapit na industriya. Sa pagbubukas ng Linggo ng Pangisdaan ay samut-saring aktibidad para sa mga kawani ng DAB4 ang isinagawa katulad ng fishionista, isang patimpalak ng malikhain at kakaibang kasuotan, at isdance kung saan ipinakita ng mga kawani ang kanilang natatanging talento sa pagsasayaw. Itinampok din ang Dish is Fish Culinary Battle kung saan nagtagisan ng galing sa pagluluto ang mga estudyante mula sa mga piling paaralan sa Metro Manila. Binuksan naman ang formal na programa ni Attorney Demosthenes Escoto, ang National Director ng BFAR. Kinakailangan natin yung maigting na pagpapatupad ng mga fish conservation measures para sa ating pangisdaan. Sa isa hong bansa na archipelagic gaya ng Pilipinas, pangunahing pamumuhay ho ng karamihan sa atin ay pangisdaan. Importante na makonserba natin yung ating pangisdaan, hindi lang para sa ngayon, kundi para sa mga susunod na henerasyon. For 60 years now, the DA and BFAR have demonstrated their commitment to this duty with pioneering programs that seek a balance between our environment and the ever-increasing demand for fish to feed our people. The annual commemoration of Fish Conservation Week is a vital representation of our shared commitment to preserving both our people's food security and our national heritage. Inilunsad din ang programang Bantay Dagat Insurance Program sa pagitan ng DAB4 at PCIC. Ang programang Bantay Dagat Insurance Program ay makakatulong sa ating mga bayaning bantay dagat na magkaroon ng kasiguraduhan sa kanilang kinabukasan sa kabila ng peligro ng kanilang ginagampanang trabaho para sa ating bayan. Sa matagal na panahon, sila ang ating mga unsung heroes. Ibig pong sabihin, dapat ito yung time na sila ay atin namang bigyan ng kahalagahan. At isa po sa benepisyo na pwede nating maibigay dito sa mga tinatawag nating mga unsung heroes na to ay yung pagbibigay sa kanila ng siguro. Ang fish recipes naman ay pamamaraan ng BFAR upang maipamahagi ang iba't ibang pamamaraan ng pagluluto ng isda na maaari gawin sa mga bahay upang kainin o di naman kaya'y ibenta upang mapagkakitaan. Nagbahagi din si Senior Yusek Panginiban tungkol sa importansya ng Fishcon at ang suporta ng pamahalaan upang masiguro ang kalusugan at kinabukasan ng ating mga katubigan. Today, 60 years on, President Ferdinand Marcos Jr. carries the legacy of conservation forward with a working revolution in values and commitment to the responsible stewardship of our marine and fishery resources. Over the past 14 months, that revolution has presented broad reforms in actions as government, local governments, and fishing communities have mobilized to conserve resources, prevent emerging environmental concerns or problems. Dumako naman ang programa sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng Fishcon. Makalipas ang ilang buwan ng masusing ebalwasyon at beripikasyon, hinirang ang top 5 finalist ng 2022 malinis at masaganang karagatan mula sa 34 na munisipalidad na lumahok sa nasabing patimpalak.
Ang Malinis at Masaganang Karagatan ay isang inisyatiba ng BFAR upang mapanatili at mapalago ang yaman ng karagatan ng bansa. Ito ay isang programa na naglalayong protektahan ang kalikasan, mapanatili ang kalinisan at palaguin ang yaman ng karagatan ng bansa sa pamamagitan ng pagkilala ng mga natatanging baybaying komunidad. Mula sa ilang munisipalidad na sumubok sumali sa Malinis at Masaganang Karagatan noong nakaraang taon, ang Bayabas, Surigao del Sur, Dinalungan, Aurora, Gonzaga, Cagayan, Ligao, Albay, at Ahoy, Iloilo ang 5 munisipalidad na napili upang lumaban para sa patimpalak. These 5 communities have demonstrated a dedication to national food security that is worthy of praise and emulation. I join President Ferdinand Marcos Jr. in commending the citizens and leaders of these 5 municipalities for their hard work in the service of our people. Ang 5 baybaying munisipalidad na ito ay nagpakita ng katangi-tanging dedikasyon sa pagpapatupad ng 5 pamantayan ng MMK. No illegal fishing, effective solid waste management program, implementation ng closed fishing season, protection of mangroves, at preservation ng marine protected area. Sa pamamagitan ng mahigpit na pangangalaga ng kanilang marine protected area, mahigpit na pagpapatupad ng batas pampangisdaan upang matuldukan ang mga ilegal na pamamaraan ng pangingisda at pagpapatupad ng closed fishing season, nagwagi ang Gonzaga, Cagayan bilang second runner-up ng 2022 MMK. Ay masayang-masaya po. Parang hindi mo maano yung feeling mo kasi nanalo tayo ng second runner-up po. Ang epekto po ito, magiging maganda yung buhay ng municipality, lalong-lalo po yung health at saka yung buhay ng tao, yung hanap buhay po ng tao. Ang Ahoy, Iloilo naman ay nagwagi bilang first runner-up dahil sa kanilang pagsisikap na makonserba at maprotektahan ang kanilang mga yamang dagat sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga MPAs, pagrerehabilita at pamamahala ng kanilang bakawanan, at mahigpit na pagpapatupad ng batas. We are so proud. We're so happy that we received this distinct honor, this distinct award. Especially po dahil hindi lang po sa bayan ng Ahoy, kundi sa buong probinsya ng Iloilo dahil first time po ang probinsya ng Iloilo nakasali sa national level na po. Well, ang kagandahan po ng MMK po na nakikita po namin, it's not only a contest but it's also a learning experience for us. At in terms of long-term benefits po, ay nakikita po namin na hindi lang po kami magbe-benefit niyan kundi mga anak at magiging mga anak nila in the future. Eye-opener po hindi lang po sa amin sa bayan ng Ahoy dahil na-experience po namin, pero sa lahat po ng mga coastal municipalities all around the Philippines, it would be a very good learning experience for them na makikita po nila kung gaano po kahalaga ang isang karagatang malinis na at masagana pa. Samantala, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng komprehensibong solid waste management program upang mabisang makolekta, segregate, recycle at i-dispose ang mga waste materials ng kanilang bayan, pakikipagbalikatan sa iba't ibang sektor ng lipunan upang mapaganda at mapalago ang kanilang mga bakawanan, at pagtutok sa information campaigns upang mapaunawa ang importansya ng konserbasyon at pangangalaga ng karagatan sa kanilang mga kababayan. Napili ang Bayabas, Surigao del Sur bilang grand winner ng 2022 Malinis at Masaganang Karagatan. Isa pong karangalan talaga na ma-awardan ng isang malaking karangalan dito sa national ng Malinis at Masaganang Karagatan na magiging grand winner pa kami, ang local government unit of Bayabas. Hindi ma-imagine
Hindi ko talaga ma-imagine kung yung feelings, hindi ko ma-describe yung feelings talaga na napakasaya, napakaswerte kumbaga ng Bayabas. Kung ma-implement talaga natin yung 5 criteria ng malinis at masaganang karagatan, the effect of this is ang pagdami talaga ng isda sa ating karagatan. Isa na yun kasi noong unang panahon, kumbaga nag-decrease talaga ang ng mga fish species namin. Pero ngayon, marami na talaga, may spillover na talaga. Maraming salamat sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na binigyan kami ng oportunidad na makasali sa malinis at masaganang karagatan. Ang patuloy na pagpapatupad ng malinis at masaganang karagatan ay isang patunay sa dedikasyon at mithiin ng BFAR na mampanatili ang kasaganahan ng karagatan. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga komunidad sa tabing dagat, sa kalikasan, buhay dagat at kabuhayan ng mga Pilipino. Napaka-importante ho itong Fish Conservation Week. Isa itong paalala sa ating lahat ng kahalagahan ng fishery management at conservation. Gusto ho natin itaguyod ang isang sustainable pangisdaan. Hindi lang ho sa generation ngayon, kundi sa mga darating pang generation. At yan po ay mangyayari lamang kung meron tayong epektibong fishery management. So we are hoping and encouraging the public to really help us, participate with us, join hands in managing our fisheries. Importante po yan para po maitaguyod natin ang sustainableng pangisdaan, hindi lang ngayon, kundi po sa mga susunod na henerasyon. Ang pagdiriwang ng Fish Conservation Week ay isang mahalagang paalala para sa bawat isang Pilipino sa importansya at responsibilidad natin na pangalagaan at ikonserba ang mga likas na yamang pinagkaloob sa ating bayan.